One last push, Mrs. Natatanaw ko na ang ulo ng bata. Utos ng babaeng nakapwesto sa may ibabang bahagi ng kama habang inaalalayan ng ilan pang tao. Hingal kabayo na at lumuluha na sa sakit na nararamdaman ang babaeng nakahiga. Tumatagaktak na rin ang pawis sa kanyang muka at panay ang iling na parang sinasabing hindi na niya kakayanin pa. Nakahawak ang isang kamay nito sa isang tao na naroon lamang at nagpapalakas ng loob niya. One last na lang daw, honey. Lalabas na si baby. At muling pagpupursige nito sa babaeng pata na ang katawan. Bumuelo na ang babae at humugot ng isang malalim na hinga. Inipon niya ang kanyang natitirang lakas at humawak ng mahigpit sa lalaking nagsalita sa kanyang tabi. Bumilang pa siya sa kanyang isipan bago tuluyang nagpakawala ng isang malakas na sigaw. At hindi pa natatapos ang sigaw na iyon ay nararamdaman niya na parang may bagay na hinatak na sa kanyang kaloob-looban. Hindi na niya napansin ang sumunod na pangyayari. Ang tangi na lamang niyang narinig ay ang uha ng isang sanggol habang unti-unti nang nawala ang kanyang ulirat dahil sa pagod. Nakapikit pa ang kanyang mga mata, ngunit naririnig na niya ang usapan ng dalawang tao sa loob ng kwarto. Naramdaman niya ang sakit sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Malabo pa ang mga bagay sa kanya. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nasilaw siya sa liwanag ng ilaw kaya't muli siyang napapikit at napakislot. Napansin tuloy ng mga tao doon na gising na siya. Ayos ka lang ba? Tanong ng lalaking kanina lamang ay hawak-hawak niya ang kamay. Doon lamang niya muling naisip na oo nga pala, nanganak na nga pala siya kanina. Kaya pala parang nanghihina pa rin siya. Unti-unti niya ulit na minulat ang kanyang mga mata at nakita niya na naroroon na rin ang biyenan niyang babae. Susubukan niya sanang umupo ngunit hindi niya kinaya dahil sa naubos ang lahat ng lakas niya sa pagluwal ng sanggol. Okay ka na ba? Tanong muli sa kanya ng lalaki. Okay lang ako, Henry. Gusto ko makita yung bata. Nanghihina siya, ngunit nananabik naman na makita ang bagong panganak nilang sanggol. Unang anak nila, kaya't ganoon na lamang ang pagkasabik nito na makita ang bata. Huwag ka daw munang sobrang kumilos at baka duguin ka na naman, Layla. Payo ni Henry sa kanya. Hindi naman nakapagpigil ang matabil na dila ng kanyang biyenan at nasabi na ang pinag-uusapan nilang dalawa ng kanyang anak. Nais muna sana ni Henry na ilihim ang bagay na iyon hanggang sa makabawi na ng lakas ang asawa. Pero anang kanyang biyenan. May komplikasyon sa bata. Ma! Agad na pagsaway ni Henry sa kanyang ina, ngunit huli na. Narinig na ni Layla ang lahat, kung kaya't. Anong komplikasyon? Takot at pag-aalala ang namutawi sa boses ni Layla. Magkaroon na siya ng komplikasyon, wag lamang ang bagong silang nilang sanggol. Nothing we can't handle. So just rest and I'll make sure that everything will be all right. Ganoon na palagi si Henry. Sinusubukan niyang kayanin ang lahat para wag mag-alala ang kanyang asawa. Pero muling nagtanong ang misis nito ng, ano nga ang komplikasyon? Deformed ang face ng bata. Sagot ng taklesa niyang biyenan. Tiningnan muna ni Layla ang mukha ng mga ito at wari naghahanap ng bakas na nagbibiro lamang sila, ngunit hindi niya iyon nakita. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha
na animoy isang gripo na nabuksan. Ma! Wag mo na magsabihin na… Malalaman niya rin lang naman. It's best na sabihin na rin natin hanggat maaga pa. Niyakap ni Henry ang kanyang asawa na parang bata sa pagsinok dahil sa patuloy na pag-iyak. Hindi nila parehong alam kung anong kinabukasan na naghihintay para sa kanilang anak, lalo na at kakaiba ang itsura nito. Hindi, gusto ko siyang makita. Nasaan na siya? Pagpupumilit ni Laila. Hindi na nga nakipagtalo pa si Henry sa asawa at agad na ni-request sa nurse kung maaaring makita ang anak nila. Pagpasok ng nurse sa kanilang kwarto ay dala na nga niya ang nakabalot na sanggol sa puting tela, ngunit napansin niya agad na kahit ang nurse ay hindi maatim na tingnan ng kanyang anak. Sinalubong ni Henry ang nurse at kinuha ang sanggol ng dahan-dahan. Iniabot niya iyon sa asawa at laking gulat ni Laila sa nakitang itsura ng kanilang anak. Nakaluwa ang mga mata noon na gaya ng sa isda. Nakatiklop ang tenga nito na parang nakadikit sa balat at ang ilong nito ay parang isang nakabukas na sugat. Iyak lamang ang naisukli ni Laila sa kalong-kalong niyang inosenteng sanggol. Hindi alam na isang makasalanang mundo ang kanyang haharapin at base sa kanyang kapansanan ay tiyak na lalong magiging mahirap dito ang tanggapin siya ng iba. Lumipas ang 5 taon at wala silang nagawa kundi ang palakihin ng kanilang anak sa abot ng kanilang makakaya. Sinubukan na nilang patingnan sa kahit na kaninong eksperto ang kanilang anak, ngunit sadyang maselan daw ang kondisyon nito. Pinangalanan nila itong Charity. Isang araw ay napagdesisyonan nilang magbakasyon sa parteng Baguio. Habang malapit na sila sa kanilang destinasyon ay nasiraan sila sa may parteng zigzag na daanan. Lumabas ang mag-ina habang si Henry naman ay sinusubukang ayusin ang tumirik nilang sasakyan. Habang minamasdan ni Charity ang lugar ay hindi niya maiwasan ang mamangha sa tanawin. Napakaganda noon. Ibang-iba sa nakikita niya sa lungsod. Lingid sa kaalaman niya ay tinitingnan din siya ng kanyang ina at malalim ang iniisip. Ganoon pa rin ang itsura ng anak. Madalas ay pinagsusuot nila ito ng gas mask at salamin para hindi matitigan o mapansin ng iba. Pero ang tanong, hanggang kailan nila kayang protektahan ng bata? Nilapitan ni Laila ang anak. Kaunti na lamang at malapit na sila sa bangin ng daanan na iyon. Hinawakan niya ng mahigpit ang anak sa may balikat. Pinisil niya iyon habang tumutulo ang kanyang luha. Mahal na mahal ka ni Mama. Gagawin ko ito para iiwas ka sa panghuhusga ng madla, ha? Matapos sabihin iyon ni Laila ay walang ano-ano'y tinulak niya ang kanyang anak sa bangin. Gumulong na parang laruan ng katawan ni Charity pababa sa dulo ng bangin at iyon lamang ang solusyon na naisip niya para magawa niyang iligtas ang anak sa mga darating pang pasakit nito sa buhay. Pinagluksa nila ang kamatayan ni Charity. Makalipas ang ilang taon ay muli silang biniyayaan ng isang anak. Ngunit kumpara kay Charity ay maganda ang bata at walang kapansanan. Kulay abo ang mga mata nito na bilugan, matangos ang ilong at rosas ang kulay ng mga labi. Tinawag nila itong Chastity. Sumapit din ang 5 kaarawan ni Chastity at muli silang nagbakasyon sa Baguio. Habang papunta na naman sila muli sa lugar, ewan at kung bakit nasiraan na naman sila sa gawing zigzag. Tiningnan ni Henry ang sasakyan kung bakit na naman tumirik iyon, samantalang si Chastity at si Laila ay pinagmamasdan lamang ang paligid. Doon ay hindi maiwasang mag-guilty si Laila sa ginawa kay Charity.
Sumilip siya sa lugar at eksaktong napagtanto ni Laila na doon niya itinulak ang anak. Habang malalim ang iniisip ni Laila ay hindi niya napansin ang paglapit ni Chastity. Hinawakan nito ang kamay ng ina. Si Laila naman ay napaupo at niyakap ng mahigpit ang anak. Habang nakayakap siya dito ay nagsalita si Chastity ng bagay na nagpahilakbot kay Laila. Otomatikong tumindig kahit ang mga maliliit na balbon ni Laila matapos sabihin ni Chastity ang mga salitang, "Ma, wag mo na akong itutulak ulit ha." "Oh, dikdikin mo na ito at kailangan maiakyat na ito sa may bundok bago magtanghali." Narinig kong utos ni Papa sa kanyang nakababatang kapatid na si Tito Melvin. Hinahanda ni Papa ang libing ni Lolo ngunit hindi ko iyon makita. Pinagbabawal daw sa ibang miyembro ng pamilya liban lamang sa mga anak ang seremonyas ng paghatid sa huling hantungan. Tradisyonal na iyong ginagawa sa pamilya namin at namana pa raw sa kanununuan. Habang abala sila sa likod bahay ay nasa sala naman sina Mama at nililigpit ang mga gamit ni Lolo. Kailangan din daw pakawalan ang lahat ng pagmamay-ari ng namatay para hindi maging mabigat ang pagsampa nito sa kabilang buhay. Mahigpit ding ibinibili ni Papa na walang ibang pwedeng makakita sa paghahanda lalo na sa mga katulad pa lamang naming bata. Tunog lamang ng mga hinahasang kutsilyo at mga martilyo ang naririnig namin. Mukhang masigasig talaga ang paghahanda nila at may malaking piging na magaganap sa huling araw ni Lolo sa lupa. Oo, huling araw niya sa lupa dahil ihahatid na raw nila si Lolo sa langit. Lahat daw ng namatay at mamamatay pa lang sa pamilya namin ay sa langit mapupunta. Si Lolo, gaya ng mga nauna na sa kanya, ay doon din ang hantungan. Kahit anong gusto kong masilip ang ginagawa ni na Papa ay wala akong magawa kung hindi ang panoorin na lamang sina Mama sa pag-aayos ng mga gamit ni Lolo. Kahit nga naboboring, nakakaantok silang panoorin at nakabibingi ang tunog ng pagpalahaw ni Tita habang tinitiklop ang mga damit ni Lolo ay kailangan ko talagang tiisin. Maya-maya pa ay pumasok sa loob si Papa. Hawak pa nito ang kutsilyo na ginagamit nila sa pagkatay. Lumapit siya kay Mama at pumatak ang dugo na nasa kanyang kamay. Inis na sabi ni Mama, "Ano ka ba naman, Esteban? Sana naman naghugas ka muna ng kamay. Tumutulo yung dugo oh." At kinuha ni Papa ang isa sa mga damit ni Lolo na nagkalat sa sahig at pinunasan ng kutsilyo at kamay niya. Matapos yun ay ipinunas niya rin ang parehong damit sa pumatak na dugo sa sahig. Kailangan na kasi namin ng harina at pampalasa. Tanghali na. Baka naman abutan pa tayo ng hapon dito hindi pa naihahatid si tatay. Dumukot na si Mama sa kanyang pitaka at iniabot kay Papa ang perang pambili ng mga kinakailangan. "Ano? Ako pa ba ang bibili? Amoy pawis na ako at puno ng dugo ang t-shirt ko." Reklamo ni Papa. Tiningnan ako ni Papa at doon pa lang ay alam kong sa akin na naman iuutos ito. Pero kahit naman umayaw ako, wala akong kawala dahil mukhang ako lamang ang pwedeng mautusan. Ako lamang yata ang nakaupo at walang ginagawa. "JJ, pumunta ka nga sa malapit na tindahan. Bumili ka ng 1 kilong harina at curry powder. Basta sabihin mo condiments. Alam mo na ha, hindi ko na uulitin. Kahit anong condiments ang pwedeng magkasya sa binigay ni Mama mo." Sabay abot sa akin ng pera. "Basta sa akin ang sukli ha." Sabi ko na parang kondisyon. "O sige na, sige na.
Basta bilisan mo lang ha. Baka naman makipaglaro ka pa sa daanan. Bilis at nagmamadali tayo. Hindi tayo pwedeng abutan ng hapon at malayo pa ang paghahatidan natin sa lolo mo. Saan po ba ililibing si lolo? Kinulit ko silang muli kahit na ilang beses na nilang sinabing sa langit ihahatid si lolo. Para kasi napakahirap paniwalaan na pwedeng ilibing yung isang tao sa langit. Pero sa langit nga, itigil mo na nga yung pangungulit mong bata ka ha, at yung mga kailangan ko pa dapat mabili na. Opo. Maikli ko na lamang sagot at pagkatapos ay tumakbo na ako papunta sa tindahan. Ang tindahan na iyon na hindi naman kalayuan sa bahay nila lolo. Walang gaanong tao sa may daan. Halos lahat yata ay naghihintay sa gagawing paghatid kay lolo. Buti na lamang at bukas ang tindahan na iyon at kahit na nakabihis na rin siya ng kulay puting damit na hiniling nila papa na sana ay isuot ng mga taong sasama at makikipaglibing. Ate, pabili nga po ng harina at saka curry powder. Dagdagan nyo rin po daw ng mga isasahog, sabi ni papa. Pero bahala na daw po kayo. Basta sa akin po yung sukli ha. Paalala ko sa tindera. Hindi naman ako papayag na inutusan pero walang para sa akin. Ipangahalo ba sa mga buto? Tanong nito. Hindi ko po alam eh. Si papa lang ho yung nagsabi sa akin. Siguro yung dati na lang din namin ginamit nung namatay ang lola mo. Sige ho. Basta yun daw po yung kailangan. Basta may sukli ha. Oo. Lekat na batang to. Paulit-ulit. Sandaling tumalikod ang tindera at inipon sa isang plastik ang lahat ng kinakailangan ko. Kahit na ano lang yatang madampot na mga kamay niya ay kinukuha niya basta't pwedeng gawing pampalasa. Napaisip tuloy ako kung anong klaseng putahe ba ang inihahanda nila at pwedeng sahugan iyon ng kahit na anong pampalasa. O ito na, may sukli ka pang 23. Yes! Salamat to aling tindera ha. At nagtatatakbo na ako pabalik ng bahay dahil na rin sa mahigpit na bili ni papa sa akin na iwasan na ang paglakwat siya dahil nagmamadali na rin sila. Pagdating ko ng bahay ay naroroon pa rin at abala sina mama sa pag-aayos ng gamit at isinisilid na nila sa kahon. Pati nga ang salamin ni lolo ay isinama na nila. Ma, dalhin ko na kay papa? Hindi na. Di ba't bawal nga pumunta ka doon? At kinuha ni mama ang supot na naglalaman ng mga ipinamili ko sa tindahan. Naiwan sa sala si tita na panay pa rin ang pag-iyak. Gusto ko sana siyang tanungin kung bakit ang higpit ng libing ni lolo, ngunit hindi ko magawang sumingit sa kanyang mga pinaggagawa. Agad din bumalik si mama matapos iabot kay papa ang mga sangkap. Magbihis ka na at ihahatid na ang lolo mo. Paano po yung niluluto? Tapos na? Tanong ko. Nagkatinginan si tita at mama. Matapos iyon ay muling nag-iiyak si tita at mas malakas pa iyon kaysa sa iyak niya kanina. Tumangulang si mama sa akin, senyales na handa na ang lahat. Ilang sandali pa nga ay nakahanda na ang lahat sa gagawing paglilibing. Buhat na nila ang kahon kung saan nakalagay ang katawan ni lolo. Hindi na raw sila bumili ng kabaong dahil hindi naman daw kailangan iyon. Tatagal ng 5 oras ang paghahatid kay lolo sa itaas ng bundok. Doon daw karaniwang inilalagak ang mga katawan ng namayapa na. Nagsimula na ang aming paglalakad. Sa simula ay gumamit pa sila ng karo na hinatak pa ng 2 kabayo. Ngunit nang makarating na kami sa punto na mabato ay halin-hina na lamang na binuhat ni na papa at ng ibang lalaki ang kahoy na kahon. Maya-maya pa nga ay narating na namin ang tuktok ng bundok. Isa-isa na kaming lumapit ngunit hindi pinabuksan ang kahon.
Matapos iyon ay tumalikod na kami at sina Papa na lamang ang naiwan. Sinilip ko na lamang ng huling beses ang lugar na iyon at nakita kong tinanggal nila Papa ang takip ng kahon at matapos noon ay umalis na rin. Napaisip tuloy ako kung hahayaan na lamang ganoon ang katawan ni Lolo. Napatingala ako at doon ay nakita kong napakaraming ibon na paikot-ikot sa taas. Wari pinagmamasdan ng bagay na kanilang dadagitin. Pag-uwi namin sa bahay ay isa-isa nang nagpaalam ang mga tao. Inaasahan ko sana na magkakaroon ng malaking pagsasalo-salo, ngunit wala naman palang naihanda sa huling araw ni Lolo sina Papa. Nagtaka tuloy ako kung saan nila ginamit yung mga pinamili kong pansahog at pati na rin yung mga condiments na sinasabit inutos ni Papa kanina. Naisip ko rin na parang may kinakatay sila Papa kanina. Pagbalik tuloy ni na Papa, agad ay inusisa ko siya. Pa, saan niyo po ginamit yung harina? Kailangan niyo ng lolo mo para maihatid na siya sa langit. Hindi niyo naman siya hinatid eh. Nakita ko iniwan niyo yung katawan niya sa may bundok. Ang mga ibon na ang maghahatid sa kanya, anak. Matalinghaga nitong sagot sa akin. Mula sa aming bahay, matatanaw mo pa rin ang malaking kumpulan ng mga ibon na palipad-lipad sa ibabaw ng bundok na kanina'y pinuntahan namin at kung saan naging huling hantungan ni Lolo. Ang mga malalaking ibon na yun ay waring nagdiriwang sa isang malaking piyestang nagaganap. Para sa kaalaman ng karamihan, ang ganitong tradisyon ng paglilibing ay tunay na isinasagawa, partikular ng ilang mga monghe sa bansang Tibet. Ang bawat piraso ng namatay kasama na ang butong ginawang pulbos na hinaluan ng curry powder at iba pang pampalasa ay inaalay sa mga gutom na ibon.